So eto na nga, makinig kayo mga Filipino senior citizens, lalong-lalo pa ang ating mga lolo at lola na kabilang po sa tumatanggap ng SSS, GSIS and PBAW pension. Sapagkat sa pagtatapos nga po nitong taon 2025, magandang balita dahil kayo po ay mapapasama na sa wakas dito sa Universal Social Pension Bill kung magiging batas. Magandang balita ito dahil aprobado na nga sa House panel sa House of Representative ang substitute bill para sa panukalang Universal Social Pension mga kablogs. Kung paano kayo makakasali dito para makatanggap ng 1,000 piso na buwan ng pensyon mula sa gobyerno, narito panoorin nyo muna ang buong detalye mula po sa Kongreso. Ang isa sa may akda ng Universal Social Pension Bill, si Representative Milagros Aquino Magsaysay. Social pension para sa lahat ng senior citizens sa bansa, ating alamin kasama si United Senior Citizens Party List Representative Milagros Magsaysay. Congresswoman Magsaysay, magandang tanghali po. Magandang tanghali at magandang tanghali sa lahat ng mga nakikinig ng programang ito. Ma'am, bilang chairperson ng House Committee on Senior Citizens, ano po ang kahalagahan ng pag-aproba ng komite sa panukalang Universal Social Pension para sa lahat ng senior citizens, kabilang na po yung mga SSS at GSIS pensioners? Yes, ay mahalaga ito kasi halos lahat talaga ng mga seniors na hindi tumatanggap ng social pension ay talagang araw-araw yun ang inaano nila na ipasana yung Universal Social Pension. Kasi nga naman ito, lahat na ng seniors basta 60 pataas, may pension man o wala, may kaya ka man o wala, ay mahirap, ay mabibigyan ka na ng buwanang pension pag ito ay naisabatas na. So talagang napakahalaga ito. Sa iba, hindi na yung amount kundi yung recognition naman sa mga inambag nila nung kabataan nila. So ito talaga importante na maisabatas itong Universal Social Pension para sa lahat ng mga seniors, para naman po masaya ang mga seniors at talaga naman pong kailangan nila ito, lalong-lalo na ngayon at ang taas-taas po ng presyo. Ma'am, sa kasalukuyan pong batas, hindi sakop ng social pension ang maraming senior citizens na may SSS o GSIS pensions na po. So paano po gagawing patas nitong bagong panukala na mabigyan lahat ng senior citizens? Mag-register sila, no? Mag-register sila. Kung kaya nilang mag-register sa NCSC, sa Commission on Senior Citizen, mas mabuti para sila ay maibilang, no? Ngayon, kung hindi nila kayang mag-register kasi online ang registration ng NCSC, kaya lang may regional offices na ang NCSC. Pwede nang mag-register doon. Ngayon, kung hindi naman sila makaka-register doon sa OSCA office, mag-register sila para sa ganon ay maibilang sila na senior citizen para kung maaprobahan na itong Universal Social Pension at maisabatas na ito, automatic na makakatanggap sila. At yan po mga Filipino senior citizens, inyo po napakinggan ang isa sa may akda ng Universal Social Pension Bill, Representative Milagros Magsaysay mula sa Kongreso. Kanya pong binalita nga po na ito pong ating inaantay na Universal Social Pension Bill ay aprobado na sa House panel. Substitute bill po ito mga ka-vlogs. No? At ngayon ay kanila na po itong minamadali by 2026 na maisasabatas. At ang kagandahan dito, wala na pong maiiwan, wala nang pipiliin, mayaman, mahirap, may pensyon o wala. Kaya kabilang yung ating mga SSS, PBAW and GSIS pensioners sa makikinabang na po at makakatanggap na dito sa panukalang Universal Social Pension. Well, para kayo makasama dito mga vlogs, no, mga lolo at lola, kailangan po kayo magrehistro sa NCSC database. Ang website po ay ang www.ncsc.gov.ph.
kailangan kayong magrehistro ha. No, sa ngayon nasa almost 9 million na po ang nasa database ng NCSC. So baka hindi pa kayo napabilang dyan, nako, hindi kayo papasama at hindi kayo makakasali sa Universal Social Pension kung magiging batas ngayong taon 2026. 1,000 piso po ito na pensyon monthly. No, kasi ipapantay ito sa social pension na tinatanggap sa kasalukuyan ng ating mga indigent senior citizens. No, pero iba't iba kasing version ang meron itong Universal Social Pension. No, ang original talaga dito noon pang 19th Congress is 500 pesos monthly. Kasi nga na-aproba ito during the 19th Congress pa mga ka-vlogs. Kaso nga lang, tumagal ito at napabayaan pagdating sa Senado. No? Talagang umabot ito ng taon, mahigit, no? Na nakatenga sa Senado. Kaya naabutan ito ngayong 20th Congress. Kaya nga po, sa paglipas ng panahon, from 500 pesos noong 19th Congress, ay tinaas ito sa 1,000 piso buwanan, no? Ngayong 20th Congress, dahil nga po sa inflation o nagtataas ang mga bilihin. Other than that, meron din pong panukala sa Senator Risa Hontiveros na 1,500 pesos monthly and 2,000 piso din po yung kay Senator Erwin Tulfo. Kaya iba-iba po, no? Pero dito tayo sa mas realistic, which is 1,000 pesos monthly, no? Kasi mas kakayanin po ng ating pamahalaan na punduhan ito at hindi mahihinto kung maisasabatas na nga po at mai-implement ang Universal Social Pension. So uulitin ko, magandang balita ito, maagang pamaskong balita para sa ating mga senior citizens, lalo-lalo pa yung mga SSS, GSIS, and PIVO pensioners dahil ulitin ko, ang Universal Social Pension Bill aprobado na sa House panel. Kaya antabayanan po natin yan sa susunod na taon 2026 ang pagsasabatas ng naturang panukala. Kaya naman ha, para maging una ka sa balita, huwag kalimutang mag-subscribe, i-click ang notification bell, ilagay sa all para una ka sa mga balitang i-upload ko. Again, advance Merry Christmas, advance Happy New Year. Mag-ingat po ang lahat. God bless mga ka-vlogs.